dapat din siyang mag-share nung kanyang mga yung kanyang mga nararamdaman. Kasi ikaw as a mother, hindi mo siya maiintindihan pag hindi siya mag-o-open up. So mayroon akong tips about sa children's anxiety or sa mga batang yung mga batang nababalisa. Um, yung umpisa yung una kasi dapat is pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng anxiety. Well, dapat mo talagang ipaliwanag sa iyong anak. I know sometimes it's difficult sa ating mga anak to understand, but dapat mo talaga itong ulit-ulitin talaga na i-repeat. Kumbaga, rewind mo talaga na ipaano mo talaga sa kanya. Kumbaga, sa isip na dapat din siyang mag-share nung kanyang mga yung kanyang mga nararamdaman. Kasi ikaw as a mother, hindi mo siya maiintindihan pag hindi siya mag-o-open up, 'di ba? Pero minsan kasi papaano mag-o-open up yung anak mo, ikaw mismo hindi mo maintindihan kung ano yung kanyang mga nararamdaman. Kasi yung mga response lang ng mga magulang sasabihin na nagiinarte ka lang, ang bata-bata mo pa, yan na yung mga nararamdaman mo, something like that. Ang bata mo pa, ako nga na marami akong responsibilidad, wala na akong time sa ganun. Kasi ikaw na nanay ka, hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng anxiety. Kasi ikaw, binabaliwala mo lang yun, you know. So, syempre, may mga tao talaga na madali silang kumbaga madali silang makapitan ng pagiging mabalisa. Madali talaga, and especially sa mga bata, kasi yung mga bata, they are very vulnerable sa mga bagay-bagay na, like for example, kasi yung kanilang tinatahak is, kumbaga, nag-uumpisa pa lang sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta ng daan, if it's right or left, hindi nila alam. So, kailangan talaga nila ng guide. At yung guide na yun is, syempre, manggagaling din yun sa mga magulang. And kung ikaw isa kang magulang na never kang naka-experience ng pagiging isang anxious or pagkakaroon ng panic attack, hindi mo yun maintindihan talaga yung anak mo. Ako kasi, me and my husband, we know. And ako, every time since the time na na-experience ko kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng anxious at yung pagkakaroon ng panic disorder, guys, sobrang hirap. So ako talaga, pinag-uusapan talaga namin ito, kaming mag-ina. Pinag-uusapan namin. Since the beginning naman talaga, nagse-swimming lesson siya. Kumbaga, syempre, magagamit din niya yan kung pumupunta kami ng dagat or pumupunta kami ng swimming pool na niyang lumangoy. But in the beginning, sobrang hirap. Kasi may time talaga na umiiyak siya. May time talaga na he said to me na, ayoko mama, I don't want to go there anymore. Kasi I'm scared. I'm scared to make mistake, mama. I'm scared that the instructor shout or say something not nice, you know. And kasi, you know what, yung mga bata kasi, they are very vulnerable to make mistake. Kasi pag mistake, para sa kanila parang punishment na. Kasi sa pagiging bata nila, kasi hindi pa nila alam about yung sitwasyon na yun. So ako naman as a mom, every time talaga kinakausap ko yung anak ko, I always said to him, I told him all the time, repeating and repeating and repeating. Palagi ko yung inuulit talaga. Sabi ko sa kanya, you know what, Scott, it's okay. It's okay to make mistake. Kasi kaya ka nandito. You have to learn. You have to learn to swim. Kung yung instructor sasabihin na you have to do that and that's wrong, you have to listen. Kasi hindi yun para sa ikasasama mo. Yun ay para sa ikabubuti mo. That's why you are here, to learn it. You know? And every time talaga, umiiyak siya. Every time na hinahatid namin siya doon sa kanyang instructor. Nandun lang kami sa isang parang cafeteria sa itaas na nanonood lang kami. Nakikita ko siya doon. And the beginning, mahirap.
it is also part of separation anxiety. And it's also like a strangers also kasi syempre hindi siya also mailap siya sa mga stranger, lalo na pag ano yung mga boses yung parang galit yung boses. Kasi ako naman talaga syempre yung nanay niya ako, and then he used to it. He used to it na ano na he used to it na he heard my voice na sometimes it goes louds, but kumbaga alam kasi niya pag nagagalit ako. And ako naman as a mother, ini-explain ko sa kanya. But sa instructor naman, sa swimming instructor niya, syempre hindi naman yun sasabihin na ganito kasi ako, bakit ako nagagalit sa iyo. Kasi syempre hindi naman lang siya yung isang estudyante. I think they are 15 students. So ang hirap nung time na yun, guys, kasi every time makikita mo yung anak mo umiiyak habang nanonood ka. And I always said to him, yeah, you have to go, just go. And then I will always give him motivation talaga. And every time talaga na naghihintay kami sa instructor niya, binibigyan ko talaga siya ng pampalakas. You know what, guys? Honestly, swerte talaga yung anak ko kasi nakikita ko yung ibang mga magulang, ibang mga mother doon na habang yung kanilang mga anak umiiyak because they're scared, they're anxious, kailangan ng kalinga, pero yung kanilang magulang, yung kanilang mama or papa, hindi nila tinitingnan, hindi nila tinitingnan. That's why other child, they become nagiging hyper sila kasi they need attention. Pag hindi mo sila binibigyan ng attention, kumukuha sila ng paraan para maano mo yung attention mo sa kanya, sa yung anak. So ako naman kasi, yung anak ko, I'm hugging him, I'm always talking to him. I says, you know what, the most important, Kat, is you enjoy it. You have to enjoy it. I says, you're very lucky because you can do this. You can do this swimming lesson. But mama, before, no, I couldn't afford that. My nanay couldn't afford it. Nanay couldn't afford because we are poor. Pagkain nga, nahihirapan na yung nanay ng mama ko pag swimming lesson pa kaya. So, inaano ko talaga sa kanya. Kumbaga, ipinapamulat at isinasaisip ko talaga na how lucky you are and you have to grab it and you will use that someday. And then I says, kung yung instructor mo magsasalita ng ganito, you have to listen to her or to him kasi hindi yun para sa ikasasama mo. Kasi may mga instructor, guys, na they will how can you call it? They will give you motivation. May mga instructor naman na hindi talaga. As in talaga kung iiyak ka na lang doon. So kumbaga nasaktan kami nung isang instructor na ginawa sa anak ko. Kasi yung anak ko start crying kasi from the lowest part in a swimming pool tapos pupunta ka ng a little bit deep sa swimming pool. Parang yung anak ko hindi siya parang not trustable ba yung pag-jump niya doon sa swimming pool na yun. Kasi syempre, yung iniisip talaga, unang iisipin ng bata na malulunod siya, 'di ba? So hindi naman dapat ganun. Dapat turuan siya ng kanyang instructor na you have to relax, you have to calm, and you just have to enjoy it. Parang mga ganun ba? Pero yung instructor kasi parang syempre hindi lang siya yung estudyante, marami din sila. So ngayon mayroon na siyang private na instructor, swimming instructor. And he know how to swim and he already jump also. Nagkaroon siya ng diploma ng 25 centimeter na diploma sa swimming lesson. So I'm very proud of that, guys. Kasi syempre, since the beginning, pag nakikita ko talaga nung time na yun na when he started to do a swimming lesson, as in talaga yung iyak niya, yung frustration niya. Ako, I'm always giving him motivation. I support him. I always said that you have to enjoy it and you have to be thankful. I always ask him and then I says, how's you feel? And he always says, yeah, mama, my heart is keep on, racing so hard like the bug 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 bug, sabi niya sa akin. Tapos na masakit daw yung tiyan niya. Sabi ko, that's normal because you are stressed. You think too much. I said to him, I says, you know what?
when you go inside into the swimming pool, you have to enjoy and you have to relax and you have to say, I will try everything like what mama said to me. I always said to him, I says, you know what, well, like I always says, making mistake, it is not to make you bad or to make you worse. It's to make you who you are, to make you better. And then I said to him talaga na yung mga motivation talaga. So, hindi lang siya dito yung ano na natututo. Ako din, may natututunan din ako. As in talaga yung pagiging isang ina, guys, it is not really easy job. It is really full-time job. You have to be dedicated in it. You have to be focused in it. And dapat mo rin, kung ano yung binibigay mong motivation sa anak mo, dapat mo rin i-attach mo rin yun sa iyong sarili. Kasi basta makikita mo na hindi lang dito yung anak mo yung nagiging educated or nagkakaroon ng kaalaman, ikaw rin as a mother. So yes, ikinakausap ko talaga siya about sa school, about yung mga nangyayari. Kasi ayaw ko na dumating yung punto na ayaw niyang pumunta ng swimming lesson kasi natatakot siya sa instructor. So, doon pa lang talaga, when I see they have something wrong, I always talking to him talaga. That's the most important talaga. Like, kahit ano pa yan, kahit sa school pa yan. Sa school din, I always talking to my son also na I always said, anong ginawa niyo maghapon? Did you enjoy it? What did you do? And, as in talaga, kumbaga, very vocal and very open talaga yung anak ko. Kasi since the beginning, yun talaga, parang training ko na talaga siya na you have to be open-minded, open up. Kasi hindi kita maiintindihan pag mag-hysterical ka dyan, hindi kita maiintindihan. Kasi, you know what guys, pag yung anak nag-hysterical, pag yung bata nag-hysterical, hindi niya maintindihan. So, kung hindi niya maintindihan, dapat i-explain niya sa'yo. Yan ang sinasabi ko sa anak ko. Kasi sabi ko sa kanya, pag mag-hysterical ka ng ganyan, hindi kita maintindihan. And then, yung magiging reaction mo is magagalit ka. Hindi ako madaling magalit. Yan yung natutunan ko sa kanya. Kasi before guys, madali lang talaga ako mairita, madali lang rin akong magalit. Wala kasi akong, kumbaga kumpara ko yung dating Joanne before, it is really different now. Kasi parang matured at parang yung pagiging isang ina talaga. So, nung time na yun talaga, sabi ko sa kanya, I will give you 5 minutes and just relax yourself. And if you are relaxed, if you are ready to open to me, then I will sit down and I will talk to you. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Every time talaga, hindi ko siya sinasabayan. Kasi, minsan kasi, para kang naa-attempt na sigawan or magalit, no? Kasi, parang useless pa rin yan, guys, eh. Hindi lang siya yung nai-stress, pati ikaw, tapos both na para kayong bato na nag-uumpugan. So, ako, as possible as I could, kumbaga dumidistansya ako. Kasi, ayoko nang mape-pressure kami both na mag-ina. So, kami lang talaga, pero yung asawa ko at yung anak ko, hindi sila palaging nagkakaano ng kanyang papa. Kami mismo mag-anak. Yung anak ko tapos ako talaga, palagi kaming nag-i-spark. Marami talaga akong natututunan sa anak ko. So, every time talaga since the beginning, sinasabi ko talaga sa kanya na you have to open up kung ano yung mga nangyari sa school. So, ako naiintindihan ko talaga. So, that's why yung asawa ko, hindi maintindihan ng asawa ko minsan kung bakit nag-hysterical yung anak ko. Tapos may time talaga yung asawa, hindi niya maintindihan. So, what I always said to my husband na dapat kausapin mo siya, dapat tingnan mo kung ano yung nakakapatrigger sa kanya. At kausapin mo siya at mo siya kanya. Kumbaga, liwanag mo sa kanya. Kung hindi niya maintindihan, i-rewind mo. I-rewind mo na until he will get it.
Yun ang ginagawa ko sa kanya. Kasi dapat tayong mga magulang, hindi tayo magsasawa na intindihin at ipaliwanag sa kanila. Kasi yung mga bata, they're they just learning it, they just started it, at tayo din, mayroon din tayo na natututunan. Absolutely, may natututunan tayo. So, dapat talaga pag-usapan kung ano ang ibig sabihin ng anxiety. Lahat ng mga nararamdaman, that is normal kasi reaction yan. Pero dapat lagyan natin ng meaning, ng kahulugan at ipaliwanag sa iyong mga anak. Kasi ako, as a person na mayroong anxiety at panic disorder, ini-explain ko talaga lahat at nakikita ko sa body language sa anak ko if they have something wrong at kung may problema siya sa school, may problema sa mga subject niya. Ako, I am not fluently my Netherlands but I try my best to be a good mother talaga.